Naku po, ang China daw ay may bagong batas sa Scarborough, mga tol, sa Baho de Masinloc. No, CCG at Chinese militia may masamang binabalak. Yan ang ating aalamin, mga kapatid. Papanoorin natin to mula kay PHTV. At huwag niyong kalimutan, mga tol, mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Yan, nakikita niyo ang kanyang larawan. At nakalagay po ang link sa ibaba. No? Tayo magbibigay ng reaction, ng commentary dito sa video to. Samahan lang ninyo ko. Sa mga bago pa lamang dito, at trip yung mga ganitong klaseng reaction video, lalo na sa mga usaping ganito, no, na may kinalaman sa ating exclusive economic zone, sa ating soberanya, mga tol. Ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe. No? Sana suportahan niyo rin tayo, mga kapatid. No? Click niyo na rin ang notification bell. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasubscribe na at sa lahat ng mga nakakasama natin araw-araw since day one, mga kapatid, tungkol sa usaping to. No? Maraming salamat po sa inyong lahat. So wag na natin patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Naku, si Mauning. Iniulat na naglabas umano ng isang matinding babala ang Chinese Navy laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard na nagpapatrolya sa South China Sea at sinabi na gagamit umano sila ng dahas kung gagalawin ng PCG ang mga Chinese fishing vessel sa nasabing karagatan. Naku na, gumamit na kayo. Para makita nyo na hinahanap nyo, gumamit na kayo. Sinabi ng Chinese Navy na pansamantala umano nilang pinapayagan ang presensya ng Philippine Coast Guard sa South China Sea, ngunit nagbabala sila na hindi nila papayagan ang PCG na gumamit ng puwersa upang mapaalis ang kanilang mga mangingisda sa lugar. Kalokohan naman yan, ayang PCG nga, ayaw gumamit ng puwersa di ba? Pinagsasabi ng China, kung sasabihin nilang ang PCG hindi namin papayagan gumamit ng puwersa, hindi naman talaga gumagamit ng puwersa Ang sabi nga ni Secretary Gibo Chodoro, hindi hangad ng Pilipinas ang kaguluhan. Hangad natin ay kapayapaan. Ang gusto natin, mapayapang makapaglayag dito sa West Philippine Sea, mapayapang makapangisda yung mga mangingisda natin nang walang sagabal, nang walang pumipigil at walang nangaharas. Yun lang ang gusto natin. Ayaw natin ng gulo. Wala tayong pakialam sa bansa nila, mga tol. Hindi nga tayo tumatawid dun sa karagatan nila Diba? Hindi nga tayo lumalagpas ng 200 nautical miles natin Iginiit ng People's Liberation Army Navy na wala umanong karapatan na manatili ang mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa South China Sea dahil nasa loob umano ang mga ito sa teritoryo ng China. Sino may sabi? Sino may sabi? Ngunit sinabi naman ng Philippine Coast Guard, ng Chinese Navy at Maritime Militia ang walang karapatan na manatili sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas at naniniwala sila na hindi mga Chinese fishing vessel ang nasa West Philippine Sea kundi mga militia. Iniulat ito matapos sinabi ng Armed Forces of the Philippines na malapit na nilang ilipat ang kanilang focus sa external security operation habang pinapalakas nito ang kanilang defense posture sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mas maraming aerial at surface maritime patrol gamit ang mga naval, air at ground assets nito. Kung ang pagbabasehan natin, mga kapatid, yung imbentong batas ng China, diba? Sakop nila itong kabuuan ng South China Sea, yung kabuuan ng dagat, mga tol, sakop nila yan. Kung ang pagbabasehan natin, yung inimbento nila na 10-dash line. 9-dash line nga lang yung dati, ginawa na nilang 10-dash line Pero kung ang pagbabasehan ay is international law, UNCLOS, mga tol, yung batas na dapat sinusundan ng lahat, mga tol, wala silang karapatan sa lahat ng inaangkin nila, mga tol. No, ang kinero lang talaga sila pero wala silang karapatan, mga tol. Matitigas lang ang mukha nila at makakapal, mga tol. Pero wala talaga sila as in karapatan. Sabi nga ni Secretary Gibo, para silang mga squatter dyan No? Ginigiit nilang kanila yan pero wala naman silang mga titulo, wala naman silang pinangahawakan. Sinabi ni Lieutenant Colonel Enrique Ilito, ang hepe ng AFP Public Affairs, nang ginawa nilang deployment
ay nagtaas sa military presence ng sandatahang lakas sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa 70%, at ito ay isang malaking increase mula sa baseline na 30% lamang noong 2022. Marami kasi tayong iniingatan mga tol di ba? Dapat sa in reality mga tol, 'di ba mga Coast Guard natin, Navy natin, mga sandatahan natin, bantay sarado nila yung exclusive economic zone natin. Tapos pag may mga papasok na ibang mga barko, mga dayuhan na wala namang business dito mga tol, 'di ba? Ang ginagawa talaga diyan, pinapalaya, sinaharang, kini-question at pinapaalis mga tol. Lalo-lalo na pag halimbawa pumapasok mga illegal na mangingisda. Oh, ba't kayo nandito? Balik kayo dun sa inyo. Doon kayo mangisda. Etong mga isda rito para sa Pilipinas lang yan. Etong mga isdang to para sa Pilipinas lang yan. Yung mga hinuli nyo, balik nyo yan. Diba? Exclusive economic zone namin to. Kami lang ang may karapatang kumuha ng mga isdang nandiyan dyan. Dapat ganun mga tol. Pero dahil nga mabait ang Pilipinas mga tol, hinahayaan lang natin sila. Puro lang tayo reklamo, puro lang tayo protesta, pero hindi tayo makapalag, no? Hindi natin sila kompronta sa madaling salita dahil nga marami tayong iniingatan Una-una baka daw patawan tayo ng economic sanction ng China, 'di ba? At marami mga tol na talagang may kinalaman din sa ekonomiya natin. Do your own research na lang. Idinagdag niya ng mas mataas na presensya na ito ay nakakatulong sa pagmonitor sa mga linya ng komunikasyon sa dagat na kung saan nag-complement sa littoral monitoring o mga detachment ng AFP upang ma-detect at masubaybayan ang mga foreign ships sa karagatan ng Pilipinas. Ibinunyag ni Ilito ng deployment ng Naval Special Operations Unit at Philippine Marines ay ginawa sa paglipat ng Marine Battalion Landing Team 9 sa Palawan noong nakaraang buwan at ang presensya ng 4th Marine Brigade sa northern frontier ng bansa ay bahagi rin ng paglipat ng AFP sa external security operation. Sinabi rin niya na mas pinabuti ng AFP ang kanilang mga capabilities at ang presensya nito sa mga estratehikong lugar at mayroon din ito mga maritime detachment sa Batanes Group of Islands, Kalayaan Island Group at Tawi-Tawi. Anya, mas pinadali ng sandatahang lakas ang pagkumpleto sa mga personnel barracks sa Likas, Parola at Kota Station sa Kalayaan Island Group at ang mga ito ay nakumpleto dahil sa pakikipagtulungan ng AFP sa mga kaalyado at mga strategic partners nito mula sa ibang bansa. Nice. Kaya ngayon talagang tuloy mga tol yung mga military joint exercises natin sa iba't ibang mga bansa. Ngayong taon na to marami tayong aasahan mga kapatid, no? Wala tayong pakialam kung magnangak-ngak ang China dyan, kung mag-iiyak-iyak sila dyan mga tol. Basta gagawin natin, magmamatigas ang Pilipinas mga tol. Tuloy yung mga joint military exercises, joint military patrol dito sa West Philippine Sea. Dapat nating igiit talaga, no? At wala tayong pakialam kahit na magsisigaw sila dyan ng bahala sila sa buhay nila. Basta yung atin, legal, no? At naayon sa batas. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na balak umanong i-transfer ng Japan Air Self-Defense Force ang isang squadron ng mga F-15Js nito sa Philippine Air Force dahil plano umano ng gobyerno ng Japan na palitan ang kanilang mga F-15s ng mga bagong F-35 fighter aircraft mula sa Estados Unidos. Sinabi ng Defense Minister ng Japan na si Yasukazu Hamada na kabilang umano ito sa ilang mga inisyatiba ng Japan na nagsusulong na tulungan ang gobyerno ng Pilipinas na mapalakas ang kakayahan ng sandatahang lakas ng bansa. Yan. Thank you, Japan. Punta ako dyan. Ang Japan Air Self-Defense Force ay mayroong 200 aktibong F-15 na fighter aircraft at sinabi ng mga analista na balak ibigay ang mga ito ng Japan sa mga bansang nahaharap ngayon sa mga ginagawang panggigipit ng China tulad ng Indonesia, Pilipinas at Vietnam. Sinabi ng Japanese Air Force na iriretiro nila
ang kalahati ng kanilang mga F-15s na Uy. kung saan ay hindi na umano ginagamit ng kanilang serbisyo Uy. at papalitan ang mga ito ng mga American 5th generation na F-35 Lightning II Uy. na gawa ng Lockheed Martin. Pamanan nyo na. Ito ay matapos iniulat na naghahanda ngayon ang Japan ng isang panibagong military aid para sa Pilipinas upang tulungan itong mas secure ang karagatan nito at maprotektahan ang kanlurang bahagi ng Taiwan. Sa pag-atras nito sa pagiging pasipismo, nag-aalala ang Tokyo ng Pilipinas ay isang mahinang link sa tinatawag nitong First Island Chain na nagsisimula sa kapuluan ng Japan hanggang sa Indonesia na kung saan dadaan ang mga barko papunta o mula sa Pasipiko. Ang pangunahing ikinababahala ng Japanese military ay isang pag-atake ng China sa isla ng Taiwan na maaaring magdulot ng isang malaking hidwaan na kung saan nagbabala si Prime Minister Fumio Kishida ng Japan na ang Ukraine ngayon ay maaaring maging silangang Asya bukas. Kahit maliit lang ang Japan kumpara sa China mga tol, di hamak up. Ako para sa akin mas malakas pa rin tong Hapon. Tatlong opisyal ng Japanese government na may kinalaman sa National Security Strategy Planning ng bansa ang nagsabi sa media na pinapayuhan ngayon ng Washington ang Japan kung ano ang dapat nilang isupply sa Pilipinas dahil sa pagkakaroon nito ng isang malapit na ugnayan sa Philippine military. Ang National Security Advisor ni US President Joe Biden na si Jake Sullivan ay nakipagpulong sa kanyang mga counterparts noong nakaraang linggo mula sa Japan at Pilipinas na sina Takeo Akiba at Eduardo Año upang talakayin ang security cooperation ng tatlong bansa. Small, medium, large. Tinalakay ng tatlo ang maraming security challenges ngayon sa rehiyon, kabilang ang tungkol sa South China Sea at East China Sea, pati na rin ang North Korea. Binigyang diin rin nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kapayapaan at estabilidad sa buong Taiwan Strait. Alright mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Pwede ka mag-comment sa ibaba mga tol, no? At hanggat nakikita natin mga tol ang patuloy na ginagawa ng China dito sa ating soberanya, lagi natin tong bibigyan ng reaction video mga tol, ng commentary. Siyempre para maging aware din yung ating mga tagapakinig, tagapanood at yung mga bago makakatuklas pa lamang dito, para hindi sila basta-basta madala, no, ng mga propaganda ng mga pro-China mga tol, yung mga naglalapit ng husto sa mga Pilipinong mapalapit, no, dito sa bansang to. Hindi naman tayo galit sa kanila, hindi naman tayo sa lahi, hindi tayo galit diyan mga tol. Dito lang, no, sa ginagawa ng gobyerno nila ngayon. Alright, so hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.